Marami ang nagulat kahapon sa naging desisyon ng Commission on Audit na bakit parang tila minadali ang kanilang desisyon na isauli daw, ibalik daw ng Office of the Vice President ni Vice President Sara ang mahigit 300 million pesos mula sa Notice of Disallowance. Pero ito lang ang impormasyon na nakalap natin mula sa isang Facebook page na Dare to Ask ang pangalan. Ang isa sa pumirma ng finality ng Notice of Disallowance ng Office of the Vice President ay asawa pala ng isang contractor na tila'y may sabit o di umano ay may aligasyon ng korupsyon doon sa flood control. Ayon kay Dare to Ask, COA Commissioner Mario Lipana, isa sa mga pumirma ng finality of the Notice of Disallowance ng OVP, meaning the COA Commissioner proper denied the petition for review or appeal by Vice President Sara Duterte and other respondents. His wife, Malu Lipana, is reported as DPWH contractor. So ito nga si Mario Lipana, COA Commissioner, na isa sa pumirma doon sa finality ng Notice of Disallowance ng Office of the Vice President na ang asawa pala niya ay isang contractor na nasa sangkot sa mga inimbestigahan doon sa flood control. Ayun naman pala, may dahilan pala para pumirma doon sa finality ng Notice of Disallowance ng OVP. Di ba't matatandaan natin ang sinabi ni Vice President Sara sa mga nagnakaw sa pondo ng bayan at sa flood control projects na naging ghost projects? Ang sabi ni VP Sara, dapat may managot. So baka natakot na itong si Mario Lipana. Ang isa pa na COA Commissioner na si Douglas Malinlin. Ayon pa kay Dare to Ask, COA Commissioner Douglas Malinlin, isa sa mga pumirma ng finality of Notice of Disallowance ng OVP. The COA Commission proper rejected or denied the petition for review, appeal of Vice President Sara and other respondents. Sino nga ba itong si Douglas Michael Malinlin? Siya lang naman ang isa sa Marcos appointee. Sa appointed siya ni Mr. President. So hindi na nakapagtataka Pero ito lang ang fact. Magagawan pa naman ng remedyo itong Notice of Disallowance ng Office of the Vice President. Nagaya nga ng sinabi ni Attorney Trixie Cruz Angeles, i-explain nyo rin na the decision gave them 180 days to do that. So hindi pa final ang decision. At ayon pa nga sa Google, a Notice of Disallowance issued by the Commission on Audit in the Philippines is subject to an appeal process with a strict reglementary period of 6 months or 180 days from receipt of the notice. If no appeal is filed within this period, the disallowance becomes final and executory. So talagang hindi pa final. Kaya nga ngayon, nasisilip, questionable yung timeline ngayon ng Commission on Audit na tila may butas. Nagdesisyon sila na hindi alam ng Office of the Vice President na ayon pa nga kay Tio Moreno na parang na-bypass ng COA si VP Sara. Kasi matatandaan natin ang PhilHealth meron ding Notice of Disallowance na 7.5 billion pesos as per COA 2024 COA Audit Report. Pero tahimik lang. Walang hearing sa House of Representatives. Ang sabi niya dito, accordingly, the Office of the Vice President was not informed that its appeal to the COA had already been denied. COA issued its decision on April 10, 2026, just 4 days before the hearing. Then today, COA released another decision only 2 days before the next hearing where Remulla and Trillanes are invited. For me, COA is compromised. We have to remember that the notice of disallowance amounting to 439.331 million involving former President Benigno Aquino III, issued in 2012,
reached COA's finality of decision on June 28, 2014. However, as of December 31, 2024, 10 years later, the case is still marked as under appeal according to the 2024 COA audit report. Nakita ninyo ang mali? At bakit nga ba nila ito ginagawa kay VP Sara? Panoorin natin ang video na ito. Alam nyo ba na ginagawa lahat ng paraan para makonvict si VP Sara sa Senado? Yung kaso ng mga bilyar sa Securities and Exchange Commission sa inside trading ay parang halata naman. Oo nga, no? Halatang halata. Hindi umubra yung prime water, aba, sa inside trading naman sila kinana. Di ba? Can you imagine what are we in power for? Ginagawa ng pamahalaang ito ni Marcos lahat ng paraan. Yes. Wag lang Manalo. si Sara Duterte sa pagkapangulo. Dahil, naku po, siguradong sigurado. May kalalagyan kayo. Pag si Sara Duterte ang nakaupo, ubos yan silang lahat. Mapupuno yung kulungan. Ako, nakikita ko na eh. Ang kinatatakot ng mga ito ay mabuko sila sa kanilang katarantaduhan. Mapahiya sila sa taong bayan na lahat ng ginagawa nila ngayon ay just for show. Yes. At ang tinatabunan nila, yung malawakan Corruption. at malaking nakawan na nangyayari sa pamahalaan. Sino pang mga iniipit? Si Escudero. Oo nga. O, sino pa? Jinggoy Estrada. O, can you imagine, Jinggoy Estrada, pag hindi bumoto, isyuhan ng warrant of arrest. Oo nga, no? Di ba? O, kanila yung ombudsman eh. Kanila yung sandigan bayan. Halos kanila lahat. Di ba? Pati COA, kanila na rin. Lahat na ng ahensya, no? Wala na. I mean, they are Kontrolado. exerting all efforts, no? Lahat ng pwede nilang gawin na nagmumukhang legal, pero sa likod, illegal. Talaga. Meaning, they are using it to twist, no? To twist the arms of the people na malalapit sa mga Duterte. Alam mo, sa kahuli-hulihan nito, ako, sa experience ko ngayon sa nararamdaman ko, no? Pati si Manong Chavit, Oo nga, no? marami na, maraming paggigipit. At ngayon, kakasuhan na naman ng plunder. O, kita nyo? I mean, everyone Na against na dito. kalaban ng mga Marcos at kakampi ng mga Duterte, Yes. siguradong sigurado hahanapan ng butas para lang ma-preserve ang kanilang ginawang kahihiyan na hindi mabuko ng taong bayan. Sayang ang bayot! Pero sa ginagawa nilang ito kay Vice President Sara, alam ko at alam natin lahat na may awa ang Diyos para kay Vice President Sara. Para sa mga taong ang hangad lamang ay magandang kinabukasan para sa mga Pilipino. Tandaan natin na hindi nagwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Hanggang sa dulo, mananaig pa rin ang kabutihan at ang lahat ng katotohanan ay lalabas at lalabas din. Maaaring ngayon, ginigipit si Vice President Sara o ang mga Duterte. Panahon nila ngayon, tandaan natin, bilog ang mundo. Kung ngayon, nasa ilalim ang mga Duterte at nasa ibabaw ang mga Marcos, iikot din yan. Hanggang sa dumating ang time na ang Duterte naman ang nasa ibabaw at ang Marcos naman ang nasa ilalim. Well, maganda na rin na nangyari ito. Maaga nating nalaman ang tunay na pagkatao ng namamahala ngayon sa Pilipinas. Ang tunay nilang hangarin. Noong eleksyon, nagmakaawa sila ng boto. Siyempre, ibinoto natin. Kaya natin ibinoto, maganda ang plataforma, may plano. At siyempre, kaya natin binoto, umasa tayo
nagiginhawa ang buhay ng mga Pilipino. Pero anong nangyari? Matapos makuha ang pwesto sa pinakaitaas, sa pinakatuktok, ang kanyang mga pangako sa mga nasa ibaba, sa mga nasa laylayan, nakalimutan na. At tanging pansariling interes na lamang ang kanilang ginagawa. Nalimutan na ang mga Pilipino na kaming mga Pilipino pa naman ang bumoto sa iyo dyan sa itaas. Na dapat ibigay mo rin yung deserve namin dahil kami, nailuklok ka na namin dyan sa itaas. Kami nasa ibaba pa din. Tinulungan ka namin na umangat, pumunta dyan sa itaas, mailuklok ka namin, tulungan mo din sana kami dapat na umangat sa buhay. Guminhawa ang buhay ng mga Pilipino. Kaya nga kumala si VP Sara kasi may nakitang korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. Kaya nga hindi na nakapagtataka na ngayon ay pinagtutulungan siya dahil si Vice President Sara lamang ay para sa anti-corruption. Siya lamang ang lumalaban sa korupsyon. Kaya ninyo pinagtutulungan. Kaya doon sa nalaman ninyo, doon sa mga pumirma sa finality ng Notice of Disallowance, na ang isa ay asawa ng nasasangkot sa flood control scandal at ang isa na COA commissioner ay appointee ni Mr. President. Kayo na ang mag-isip at humusga kung bakit nga ba ang bilis ng desisyon ng Commission on Audit sa Notice of Disallowance ng Office of the Vice President. At ishare nyo na rin ang video na ito para malaman na din ng iba kung bakit nga ba. At mag-iwan na rin kayo ng comment at like dyan sa ibaba. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.